Alright, hello and a blessed afternoon to all of you. I'm Christine Caballero Aplal and you're welcome to Nicole Herline Budol's Meet the Press event. And I'm so happy to see so many familiar faces here today. I'm so happy that we're able to do this again face to face. And I'm so glad that you guys are here sharing your time with us. Now at this point, I would like to acknowledge the presence of our media friends who have joined us this afternoon. Thank you all so much. Tita Norman Tino, normannorman.com, Noli Brioso of OPMB Worldwide, Francois Diaz from Pageant Night Philippines, Isel John of Pageantry Fanatics, Peter Pan, Tita J. Pata of Malaya and Manchua, J.R. Roses, Adina, Armin Adina of Philippine Daily Inquirer, Joy Arville of Fab Philippines, Arvin Cabachete from Entertainment News Portal. Guys, pa-share lang po ang video dahil press con ngayon ni Herline Budol. Ako nga po pala si Wilbert Tolentino, ang manager po niya. May hawak ng fanpage siya ngayon. So, pa-share lang po. From Pageant Chronicle, Franz Ivan from Mars France, Quintuan, Ferdy Abehon from Mississology, Celso Caparas from Philippine Star, Edge Denora from Pageantology 101, Brix Vera from Sash Factor, Melvin Sia, Jay Barbo from Pageant Trend, Danielle Gray from Pageant Talk, Anton Eder from Pageant Talk and Life and Style Central, Tristan Francisco, the Philippine Pageantry, Kenyo from M Pageantry, Amir Emir from Mississology Philippines, Eton Concepcion from Manila Standard, Lars Santiago, Tita Lar from GMA7 Showbiz News, Jason Cappuccino from Sashes and Scripts, Tita Lavinia from Titas of Pageantry, Jefferson Fernando of ABS-CBN. Press con ngayon ni Herline Hipon. Pa-share lang po mga kaswami, kabudol, mga kahiponatics. Support natin kay Herline po. Maraming salamat po. From Daily Tribune and also Crown Philippines. Thank you all so much once again for being here. Can I have a round of applause for all of you? Yes, we're so glad to see all of the faces here today. And of course, hindi ko na kayo thank you po sa mga nagbe-message kay Herline. Pahingi naman ako ng isang masigabong palakpakan. A very, very warm welcome for Binibini Nicole Herline Budol. She's 23 years old and she's this year's Binibini Pilipinas candidate number 8. She is proudly representing the arts capital of the Philippines, Angono, Rizal. Nicole is a TV host, a singer, a vlogger, and content creator, and she advocates for children's autism awareness. Ladies and gentlemen, once again, a round of applause for Binibini number 8, Nicole Herline Budol. Kaya namang iba talaga ang ganda ni Binibini 8. Palakpakan naman natin ulit. Yan, what a very wonderful and fabulous entrance, my love. Ngayon, syempre, meron tayong mga espesyal na mga tao sa buhay ni Nicole and her Binibini Pilipinas journey. They are also here to show their support. Kaya we are going to be hearing their messages to Nicole, starting with Ka-Freshness himself, ang manager ni Nicole, walang iba kung hindi si Mr. Wilbert Tolentino. Message po. A special message ko kay Herline. Siyempre, para kay Nicole, siyempre, go tayo sa MGI and maraming nag-look forward sa'yo. So, galingan mo, Mima, and proud kami lahat sa'yo. Ayun. So, I love you and give your best. Okay? Thank you. Thank you so much, Mr. Wilbert Tolentino. And now, to give a short message, is her mentor, founder, and the head trainer of Kagandahan Flores. A round of applause for Mr. Roger Flores together with Mr. Gio Flores. First of all, maraming salamat po sa inyo.
And You're welcome, Direk. Love you. Who never thought na makakapag-Binibini siya, and it was made possible. And up to now, she's really working hard para matapos na yung journey niya. Siyempre, expecting or very hopeful naman siya na with all of her efforts, mananalo rin naman. Mananalo siya. With all your help and support, maraming salamat po. Hello, so magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming invitasyon. Paano ko masisimulan? Actually, ito po sa Herling, matagal ko na po itong sinusubaybayan dahil nanonood po ako ng kanyang mga vlogs. At kahit po noong nakikita ko na siya ay isa pang Herling Hipon Budol, di po ba, isang nakakatuwang vlogger, naglalaro po sa isipan ko. Sabi ko, itong batang ito, nakikita ko sa kanya yung potential ng isang beauty queen. Kaya the moment po na makita ko na pinost ng aking mataling na kaibigan na si Wilbert Tolentino, na nasa kanya na si Herling, ako hindi ko po talaga siya tinigilan. Talagang tinulit ko po siya at sinabi ko, Besh, nakikita kong projection dito kay Herling, magiging beauty queen ito. At mas lalo nitong makakamit yung tugatog ng kanyang tagumpay kapag siya po nag-pursue at talagang sinikap niya. Hindi ba ang training para maging isang ganabo na beauty queen? So nakikita ko naman po sa efforts ng KF, ni Herling, ni Sir Wilbert, ito po talagang mark my word. Magiging iconic beauty queen po itong Sir Herling at siya po ay talagang makararating sa kanyang paroroonan. So ngayon pala, congratulations! So galingan mo at mas lalo kang mag-push po sa mga training na binibigay sa'yo. Mahirap na ito, pero ikaw ba napakahusay mo, napakasipag mo. Di ba ang bilis mo mag-pick up, yan yung ano mo, yan yung pinaka-strongest suit mo. Okay? I love you na. Thank you. Thank you so much, Mr. Rogel, and of course, Mr. Gio. At hindi pa nagtatapos dyan ang mga magbibigay sa iyo ng mensahe kasi may surpresa kami para sa iyo, Nicole, na kanina ba namin itinatago. Hihingin ngayon natin ang mga mensahe ni Lolo Ibe, si Papa Ibe, at si Mama Wen. Nandito sila dahil syempre hindi pwedeng mawala ang iyong pamilya na talaga namang lubos na nagmamahal at sumusuporta sa iyo. Love you, Mima! Ayan. I know it's going to be a very emotional time right now, but I'm sure you're very, very happy to see these three people who are your family and who traveled all the way here para lang makapagbigay ng kanilang mensahe at suporta para sa iyo. Ayan na sila. Ayan. O, sige, si Lola naman po magsasalita. Maraming salamat sa inyo lahat. Unang-una sa aking ako na sana'y sa ganun sinila yung patimpalagi, isa rin mabibigyan ng magandang kinabukasan magdadala ng pamilya. Love you, Tatay Oreng! Love you! Si Papa Herbert. Sorpresahin ka sa pinasok kong binibining Pilipinas. Sana manalo ka para mas proud kami na lalo kung mananalo ka para sa ating mga budol, sa ating mga budol. Laban lang, anak. Love you, anak. Herling, si Mama Wen na to, nagmamahal kami sa iyo. At proud na proud kami dahil ang mga pinapangarap mo, andyan na. Makakamit mo na. Kaya go, go, go. Laban lang, anak. Mahal ka namin. Proud na proud kami sa iyo. Salamat po. Ayan, marami pong salamat. Dapat po tayo ng konti kay Nicole para po makapagpa-picture po tayo. Ayan po ang pamilya ni Nicole. Nakita-kita naman po natin na lubos ang pagmamahal, syempre, para sa ating
beloved Binibini number 8. Ayan, o diba? Thank you so much po sa inyo po. Marami pong salamat. Pwede po natin ilagay yung bouquet po dito. Ayan po. At hindi pa rin po tapos ang mga surprises po natin para kay Nicole. Siyempre, meron pa po tayong iba pa na gusto magbigay ng mga mensahe po para kay Nicole. Ayan. Thank you so much po. Ayan. Kita naman natin, di ba, kung gaano kamahal na mahal ang family ni Nicole. Ang ating pong Binibini number 8. At hindi pa tayo tapos dyan, my friend. May isa pa kaming surpresa para sa'yo. Ang iyong nanay-nanayan pagdating naman sa showbiz. Your closest showbiz friend, veteran actress, Ate Mosang is here also. Para magbigay ng kanyang blessing. Grabe, anak, ang ganda mo. Huminga ka. Wala akong masabi. Oh my God. This is a special day. I'd like to say thank you to the member of the press. This girl, deserve niya yung ginagawa. Naiyak ako, girl. Sabi ko, pero ako naiyak. Tingnan yung binago siya ng panahon. Pero ganun pa rin siya ka-doctor na tao. Si Harleen ang makasama ko is like a little girl in a small town. Hindi ko yung nanay mo. Mo yun ako. Ayan, very naive itong batang to. And she knows what she wants. Joining the beauty pageant, alam kong task it for her. Wala siyang panahon to grieve. Losing her grandma na mahal na mahal niya. But alam kong she knows na meron siyang misyon. And alam, whatever happened, win or lose, alam mo naman dito kami, right? Do whatever you want to do and maging isa kang kakaibang Binibining Pilipinas sa panahon ng millennium. Naniniwala ba kayo? Tama! Yes. Tama! Deserve niya yun. At alam ko, hindi ka lang iconic. Beauty queen ka talaga. Congratulations in advance. At Ocho, swerte number mo yun. Diba? Kaya pangarap namin pag nag-pictorial kami nung ginagawa namin yung Never Say Goodbye. Yan. Kahit anong pagawa mo sa kanya gagawin niya. Pero nung makita ko siyang handang-handa na siya, alam ko magagawa mo doon. Stay put. At alam ko your feet is always on the ground. Mataas ka lang, pero alam ko mababa kang tao at mabuti ka. Congratulations. Thank you so much po, Ate Mosang. Maraming salamat for being here and for always being very supportive of our Binibini number 8. Maraming salamat. Palakpakan naman din natin. Thank you po. Ayan. Go, Ipon! Hindi ako masyado makasalita kasi alam mo, mas gugustuhin ko ibigay yung moment. Gusto ko ibigay sa moment yung mga sinurprise natin para kay Ipon. Kaya mas maganda yung galing sa kanila lahat yung mga yung sasabihin. Dahil ako, alam naman ni Harleen ever since, mahal na mahal ko yan. At saka full support ako. Akala ko, birthday ko. Sayang mo lang si nanay. Kompleto na ako eh. Sobrang kompleto na po ako. Sobrang kompleto po ang buhay ko. Ay, naku. Sa Wilbert. Happy po ako sa lahat na nangyayari sa buhay ko. Pero hindi po ako titigil. Matay na ako. Sobrang happy na po ako sa lahat na nangyayari sa buhay ko. Nanay, kung nasaan ka man, I love you. Hindi pa rin po ako titigil.
Ako yung taong hindi marunong makontento. Dahil alam ko, na kapag nakontento ko, nandito lang ako. So kung araw-araw akong natututo, araw-araw ako may na-achieve para sa pamilya ko, para po sa lahat ng taong naniniwala po sa akin. Kaya maraming salamat po sa pagpunta nyo, pagbigay nyo ng oras sa akin, sa pamilya ko. Kayo yung inspirasyon ko. Tsaka kay Mama Mosang, kasi siya yung isa sa mga naging close ko na nag-locking taping ako. Alam niyo yun, na minahal ko siya bilang nanay din kasi 1 month kami magkasama sa isang kwarto. Longing ako sa lahat ng pagmamahal. So kaya, parang genie ko nga si Sir Wilbert din, parang lahat ng wish ko tinutupad niya. Parang saig ko pa nanalo sa loto. Saig ko pa nakakuha ng pote, tapos kinis-kinis ko pa yun. Sa sobrang dami niyang binigay sa pamilya ko, sa akin. Kim, I love you. Sobrang salamat. Love you more. Ginawa ng Panginoon na instrumento para matupad ang lahat ng pangarap namin ng pamilya ko. I love you. Salamat po. Love you too. Bye-bye. Siyempre, hindi na tayo tapos. Pero bibigyan kita ng pagkakataon na mag-compose yourself for a few minutes. Ayan, at nakaabang na ang mga magta-touch up sa'yo. So, papayagan mo na kitang pumunta mo na doon when you're done with your message para maayos tayo ng konti pag humarap na tayo ulit sa ating friends, sa ating mga media friends. Thank you. Wait lang po. Ayan, so Hello po, i-retouch lang natin si Herlin Hipon po sa kanyang dahil umiyak siya at sobrang na-touch po siya. Actually, hindi ako magsasabi talaga ng speech sa kanya kasi gusto ko yung moment para sa galing kay Lolo at syempre ang kanyang papa at kanyang tinuturing niyang mama, ang kanyang tita po. Ayan, si Tita Wena. Maraming salamat po at last 2 minutes ko lahat sila kinontak. Gusto ko sorpresahan si Hipon. Syempre si Mama Mosang, kinontak ko rin on the spot. So, ayun. Kung nakita nyo, hindi ako masyado nag-speech kasi ayokong agawan yung moment. Gusto ko para sa kanila. Ayun. Salamat mga kaskwami, mga kabudol, at mga kahipon, mga kaiponatics dyan. Salamat sa pagsuporta nyo dahil sa bawat comment ninyo, sobrang grateful po si Herlin. At lahat ng mga nagbibigay po ng negative po, ina-absorb po niya at wala po siya masamang tinapay sa tao. Kumbaga, grateful siya dahil yun po ang magpapa-improve para sa kanya. Hello po, Victoriano. Hello po. Hello po, Nanette. Ayun. You're welcome po. Ayun. Hello po, Sir Paul John Sinkin. Ayun. Hello po. Hello po sa lahat. Janet Limos. Hello po. Ninette po. Ninette Tan. Salamat po. Walang anuman po. Ang tulong ko kay Herlin ay galing po dito. Ayun. So, wala naman tayong hinangad, kundi ipaangat natin siyempre si Herlin, lalo na pick niya ngayon. So, sabi ko sa kanya, bigay niya pinaka-best niya para sa pageant na to. Ayun. Salamat po, Precious Santos. Hello po, Pinky Rose. Hello po, Ines. Hello po, Mary Jane. Hello po, Althea Estrada. Hello po, Tetel Lovers. Hello po, Miles. Hello po, Marlan. Ayun. Ayun, ako muna mag-shoutout. So, ayan na po, habang nagre-retouch si Herlin. So, antayin natin. Sana ma-share po natin tong live na to.
Ayun. Para mas maingay si Herlene. Ayun. July 31 po ang coronation night po niya. Sana suportahan po natin. Manalo or matalo, okay lang po sa amin. Gusto namin ma-expose si Herlene at ilabas at ma-inspire ng mga kabataan ngayon. Ayun. Watching from Dubai. Thank you po. Hello po Nilieta. Hello po Jean Hernandez. Hello po Elsa Bognon. Sorry po, medyo malabo ang mata ni manager ha. Ayun. Hello po Franz Dog Luis. Ayun. Sir, you train her so well. Yes naman po. As in, malaki pa pagbabago niya. Antayin niyo po ang July 31 dahil isang pasabog na bagong Herlene Nicole Budol ang lalabas po sa Binibining Pilipinas po. Ayun. Congrats din po, Lorena po. Congrats. Ayun. Shoutout kay She Gentigan, Grace Jean. Hello po, Bamba Diary. Ayun. Hello po, Michelle Apollo. Hello po, Mary Grace Bautista. Hello po, Jerome Francisco. Ayun, maraming salamat sa mga nag-send ng star. Ayun, nakakatulong din po to kay Herlene dahil, ayun po, si Herlene kahit wala po sa showbiz ngayon, sabi ko mag-focus muna siya sa pageant, at least tumaas yung market value niya, gumanda muna yung ano, meron siyang tinatahak po. Hello po. Ayun. Ayun, so mga na-invite namin dito ay mga press, mga media, lahat po ng Binibining Pilipinas candidate may kanya-kanyang press con po. So, by July 5, meron din po press con galing sa Binibining Pilipinas. Lahat ng candidate naman po yun. Ayun. Ayan na po siya. Welcome, Binibining number 8. Herlene Nicole Budol. Wow! Change outfit. Ibang klase talaga. Kahit anong isuot, talagang lumiliwanag at lumalabas ang ganda. Okay, so Nicole, we are going to be having already our Q&A session. So I'd like to invite you to please take a seat. And as I already explained earlier, pinadala na ng ating mga media friends ang mga questions para sa'yo. Kaya tayong dalawa na lang ang mag-uusap. Are you okay? Yes. Okay. I'm glad to know you're okay because I'm okay too. Okay. Here we go. This question was sent in by Francois Diaz. Hello po, girlie. Where's Francois? Kailangan mo yung pangalan dapat. Kumakaway na ganyan. Ayun. So, ayun si Francois Herlene. Si Larsa Tiago. Tito Larsa Tiago. Reacted against how you carried your character during the Grand Santa Cruzan. So, in your own perspective, what does it mean to you when you hear the word beauty queen? Kasi maraming nag-react nung kung paano ginawa mo or how you acted nung Santa Cruzan. So, ano sa tingin mo? Ano ang ibig sabihin ng salitang beauty queen para sa'yo kapag naririnig mo? Kagaya nga nung sinabi sa akin nung Santa Cruzan. Kung alam nyo lang yung hirap, pagod namin mga co-candidate ko. Gusto ko lang naman mapagaan yung pagod nila eh. Kasi alam ko yung, ako mismo nandoon, sobra akong nahihirapan. Siguro bilang komedyante, ginawa ko lang na pagaanin, pasayahin, yung mga nanonood sa amin, at yung mga co-candidate ko. Kasi sobrang laking bagay na mapangiti mo lang yung mga taong nakapaligid sa'yo. Yun siguro yung goal ko nung araw na yun. Kung tsaka in fairness, diba kapag beauty queen ka naman kasi, parang iniisip mo din, isa talaga sa isang characteristic ng isang beauty queen, yung iniisip yung mga tao sa paligid niya. In fairness ha, naka-step 1 ka na doon. Once you became a beauty queen or once you become a beauty queen, you can also be an influencer at the same time. Now, before joining Binibini, you are already an influencer. So, why do you still want to become a beauty queen? Kasi nga naman, di ba, kapag naging beauty queen ka, pwede kang maging influencer. Eh, ikaw influencer ka na. So, bakit gusto mo pa rin maging beauty queen? Kagaya nga nung sinabi na influencer na ako. Nung
makukulangan pa ako eh. Parang gusto ko mas palawakin yung may influensyahan ko. Kasi kapag pumasok ka ng beauty queen, mas malaking industry ko. Mas maraming tao yung may influensyahan ko, mabigyan ko ng inspirasyon sa kung ano yung mga pinagdaanan ko sa buhay at kung ano yung mga achievement na nakuha ko at makukuha ko. Ayan. So maraming salamat, Francois, sa iyong mga katanungan. Ngayon naman pupunta tayo sa katanungan ni Armin Adina. So unang tanong, sino-sino ang naghimok sa iyo na sumali at ano ang nag-udyok sa iyong pagbigyan ng mungkahi nilang pasukin mo ang Binibining Pilipinas? Siyempre walang iba kundi si Sir Wilbert Tolentino. Ang aking mentor, sponsor, all the way yan, sobrang grabe. Grabe siya all the way magbigay, head to foot. Lahat talaga as in. At abangan nyo na lang sa vlog namin kung ano ba ang pinakarason kung bakit niya ako nakumbinse na sumali sa Binibining Pilipinas. Malapit na. Ayan. Kaya dapat mag-subscribe sila sa... Please subscribe my YouTube channel, Herlin Hipon and Wilbert Tolentino Vlog and Madam Inots. Ayan. Para makita natin ang sagot sa katanungan. Okay, next question. Sa iyong palagay, Herlin, anong mensahe ang makukuha ng mga tao sa pagsalin ng isang unconventional na contestant na katulad mo sa isang malaking national pageant katulad ng Binibining Pilipinas? Correct me and if I am wrong. Ano yung unconventional? Hindi ka typical na contestant, hindi ka typical na beauty queen or beauty pageant contestant. Karaniwang sumasali, hindi ka kagaya ng karaniwang sumasali sa mga beauty pageant. Ayun yung palagi kong naririnig. Na hindi ikaw yung typical. Hindi ikaw yung pang-beauty queen. Bakit? Wala na ba akong karapatan? Wala na ba akong karapatan koronahan? Tingnan nyo muna kasi, di ba, lahat ng tao may chance. Mabago, madagdagan yung knowledge. At siguro isa ako doon. Kaya, bigyan nyo lang ako ng chance. Wala namang masama kung mag-try. Thank you. Tama. At saka sa pagkakaalam ko, grabe ang tinatrabaho mo, di ba? Para ang pinagtatrabahuan mo, para maabot mo itong pangarap mo. Di ba? Tama ba ako doon? Yes. Yes. Paghahanda, lahat yan talagang ginagawa ni Herlin. Now, our next question will come from Tito Loli Beryoso. So right now, aside from Binibining Pilipinas, are there more important priority or priorities in your life? Yung bukod ba sa bukod sa Binibining Pilipinas, ano pa yung mga priority mo sa buhay? Siguro yung priority ko, yung pamilya ko. At saka yung pag-aaral ko. Dahil graduate na po ako sa July 17. At ngayon lang to nalaman nila Papa. Papa, nag-graduate na ako. Tatay, nag-graduate na ako July 17. At gusto ko, nandun kayong lahat. Kasi naranasan ko pong graduate nang walang kasama. Nang ako lang mag-isa. This time, kasama ko po kayong lahat. Sa lahat ng achievement ko na makukuha ko this year. Yes, ang saya. Palakpakan naman natin yung future graduate natin. O, diba? Next question from Tito Loli also. So, who among our showbiz personalities do you look up to who successfully crossed over to be a popular beauty queen? Do you think you have what it takes to follow their footsteps? Kasi diba meron tayong mga artista na naging beauty queen. So, sino sa kanila yung iniidolo mo? At sa panagay mo ba, kaya mong yumapak sa sumunod sa kanilang mga yapak? Feeling ko, na-meet ko na siya. Feeling ko, siya yung nagsabi na I am confidently beautiful with a heart. Pinanagan lahat yan. Kasi sinusubaybayan ko talaga siya dati pa. Artista muna siya bago siya maging beauty queen. Walang iba, words pa. O, diba? Sa palagay mo ba, kaya mo rin yumapak sa kanyang kanyang footsteps? Kaya mo sumunod sa kanyang yapak? Why not? Yes, I love the confidence. Okay, next questions are from Tito Mel Caparas. What do you want people to remember you as a person? Ano yung gusto mong maalala ng mga tao sa iyo bilang isang tao?
yung pagiging totoo. Pagiging totoo ko sa sarili ko, sa ibang tao. Yung maging strong ka sa lahat ng pinagdadaanan mo. Kasi yun pa lang yun pa lang maganda ng, hindi ko naman sinasabing perfect ako, pero isa yun sa mga kailangan natin sa buhay. Yung maging matapang ka sa lahat ng pagsubok na pagdadaanan mo. Yun lang. Okay, now itong susunod na question mo is isang tanong na sigurado ako gusto din itanong ng karamihan. Why should you be proud na Binibining Pilipinas 2022? Bakit ikaw ang dapat na koronahang Binibining Pilipinas 2022? Actually, lahat naman po kami deserving na makoronahan. Lahat ng pumasok sa top 40 pa lang, deserve na. Pero syempre, sa lahat ng pinagdaanan ko, sabi ko kanina, kung sa tingin nyo, komedyante lang ako. Kaya ko rin magkaroon ng corona na galing sa pinaghirapan ko. Na alam ko na araw-araw, ginagalingan ko. Kaya araw-araw, I am a better person. I am a better version of myself every day. I love it! Diba? Okay, now my next question is from Amir. Ano sa palagay mo ang similarity o pagkakapareho ng isang beauty queen at ng isang artista na kagaya mo? Siguro parehas kaming role model na talagang hinahangaan ng marami. Pero para sa akin kasi, tao pa rin naman kami. Tao pa rin na kumakain, di ba? Pero ang pinagkaiba nun, anong pinagkaiba? O pinagkakapareho? Yung parehas na kaming naging role model, pero isa yung hangarin, yung maging inspirasyon sa lahat at tumawag pa yung pagtulong sa kapwa. Ayan, maraming mag-aabang yan from you, Herlene. Alright, next question mula kay Amir. Social media has become a prominent factor in the way that we perceive one another. Do you believe that social media has had a positive or negative effect on the way that we judge beauty? Kasi di ba, aminin natin na sa social media, sa mga nagpo-post sa kanilang mga Instagram, sa kanilang mga Facebook, parang nagiging malaking bagay na ang nakikita sa social media sa paghuhusga sa kagandahan ng isang tao. So ikaw, sa palagay mo ba, ang social media ba ay may positive o may negative na epekto sa kung paano natin hinuhusgahan ang kagandahan? There is positive and there is negative side. Pero kasi nakadepende yan sa tao kung paano mo i-apply sa sarili mo. Bakit ka kakainin ng social media? Edi ikaw ang kumain sa social media. Ay, tama! At pagkain na lang ang i-post. Medyo iba pala yung sinasabi niya. Okay, next question mula naman kay Tito Bobby Raquintana. How has Binibining Pilipinas helped you evolve as a person? Ano yung mga nabago sa'yo sa panloob mula nang naging Binibining Pilipinas candidate ka? Sa tingin nyo ano? Sa tingin nyo ano? Hindi, kasi di ba nakilala ko Squammy, Squatter, di ba? Maligalig. Ang dami nakakapansin, hindi ko daw binabago yung sarili ko. Kung alam nyo lang, hindi ko binabago, tinatama ko lang lahat ng pagkakamali ko. Kaya kung nakikita nyo akong ganito, ako lang to. Thank you. Okay, next question naman. Dapat ka bang katakutan or isa ka bang threat sa ibang candidates dahil meron kang malakas na social media presence at meron kang umuusbong na showbiz career? Alam mo, Miss Tin, para sa akin, bonus na lang yan. Bonus na lang yung pagkakaroon ko ng influencer ba sa social media. Pagiging influencer ko, vlogger, content creator, bonus na lang yan. Dahil para sa akin kasi, iba yung laban sa stage. Sobrang malayo ang social media sa pageant. Iba yung social media sa pagiging artista. Kaya, ibang ako to. Kaya abangan na lang po natin. Ayan, gusto ko yan.
Okay, next question mula naman kay Mars France. From being a celebrity, now a beauty queen, how was the transition and what was your major adjustment? Kasi diba, isa ka dating influencer, isa kang celebrity, social media celebrity, showbiz personality, tapos ngayon magiging beauty queen ka na. Kamusta yung transition mo? Kamusta yung journey mo magmula sa pagiging celebrity, papunta sa pagiging beauty queen? Ano yung pinakamalaking adjustment na kailangan mo gawin? Parang naranasan ko na siya dati. Yung galing lang ako sa kalsada, galing lang ako sa kanto, bibili lang ako ng toyo, pero naging TV host ako ni Kuya Will. Feeling ko, from TV host, bilang beauty queen, same lang din ang naramdaman ko nung bumibili lang ako ng toyo sa tindahan papuntang TV host. Kaya, alam naman yun ng mga nakakilala sa akin kung ano ba ang pinagbago. Feeling ko wala. Ulit-ulit kong sinasabi, nadagdagan lang ako. Yun lang. You know what? I think yan ang dahilan ko bakit daming nagmamahal sa'yo. Dahil dyan sa sinabi mo, wala ang nagbago sa'yo. Kasi Miss Tin, parang feeling ko, ang dami ko na nakasamang ganun eh. Ayoko na lang maging isa sa kanila kasi ayokong gawin sa iba yung ayokong gawin din sa akin. Kaya magre-reflect kasi yun sa'yo kapag ginawa mo sa iba. Kaya para sa akin, gumawa kang mabutihan, babalik sa'yo kung mabuti. Tama. Tama na yung sinabi ni Ate Mosan kanina, di ba? To keep your feet on the ground. Ayan. Okay, next question naman po from Edmond Chua. As a popular social media influencer and showbiz personality, what do you think is your advantage compared to the other candidates? And what adjustments, which was already answered earlier, have you done for being part of the entertainment industry to an aspiring Binibining Pilipinas queen? Yung pangalawang tanong, parang nasagot mo na, di ba? So ano na lang, bilang isang sikat na social media influencer at isang showbiz personality, ano sa palagay mo yung advantage mo kumpara sa iyong mga co-candidates? Feeling ko yung mas maraming tao, gagamitin ko na rin yung social media ko siguro. Yung mga subscriber ko, followers ko, gagamitin ko silang lahat na palakasin ako. Tapos, ibabalik ko sa kanila isusukli ko sa kanya yung inspirasyon na ibibigay ko sa kanila. Yun yung advantage ko siguro, na meron akong sila. Yun. Yung mga taong naniniwala sa akin. Kasi ang laki ng impact nun sa akin eh. Yung ipagpapatuloy ko hanggang may taong naniniwala sa akin. Oo nga. Kung maganda umpisahan na ang mga taong na-inspire mo. O di ba? Itutuloy ko lang. Yes. Okay. Next question naman from Isel John. What made you decide to join us? Sasagutin niya yan sa kanyang vlog. So, abangan na lang ang kanyang vlog. So, can you just tell us about your advocacy? Yung advocacy ko kasi to raise awareness about autism. Alam niyo yung mga may autism, sobrang tatalino. Feeling ko nga mas matalino pa sila sa akin. Kasi meron silang advantage na sobrang obsessed sila sa isang bagay o yung mga napag-aralan ko simula nung pinush ko yung advocacy ko yun. Kasi sobrang gagaling na mga kakilala ko may autism. What more pa pag binigyan sila ng shine na mamulat talaga sa mga bagay-bagay. E di may pakipakinabang sila lalo pagdating ng araw o pag binigyan mo sila ng moment. Diba? Yun lang. I think that's a very wonderful advocacy actually. Kasi totoo naman talaga that there are a lot of people with autism and we really need to focus more on them. Okay, next question din. Ito, kamusta ang experience mo meeting MGI CEO na what? Ayun, parang kinilig na ako eh. Kasi dati na-imagine ko lang siya, ngayon na-meet ko siya. Sobrang parang alam mo yun, bilang parang normal kang tao, nakakita ka ng artist, wow. Parang tuwan-tuwa ka na, parang
bata na binigyan ng candy. Nakaka-starstruck, sobra. Para akong binigyan ng candy, tapos tuwan-tuwa ako. Kaya soon siguro, makabisita rin ako ng Thailand. At siya naman ang surprisahin natin. Ay, may corona. May corona at sash. Nako, hintahin natin yan. Okay, next question from Idon Concepcion of Manila Standard. Ano ang dapat matutunan ng tao pag narating niya ang kasigatan? Pardon, please? Ano ang dapat matutunan ng isang tao kapag narating niya ang kasigatan? Siguro yung sinabi sa akin ni nanay, na kahit saan kang lupalok mapunta, ang number one yung respeto sa sarili, respeto sa kapwa, respeto sa lahat ng bagay. Yun ang magdadala sa'yo sa tagumpay. Oo nga, gusto ko yan. Magandang sagot yan. Okay, next question naman tayo. This is from Tito Norman Tino. There he is. Ano ang basa mo or anong take mo sa Miss Grand International? At bakit ito ang corona na gusto mong pagtuunan ng pansin at mapanalinan? Kasi feeling ko mas may thrill, mas may challenge. Kasi parang yun yung gusto ng Pilipinas na maregalo sa atin ngayong taon. Yung makauwi tayo ng corona mula sa MGI. Kaya pagdasal natin na ibigay na sa atin. Tulungan niyo po ako magdasal. Ayan, ako. Narinig niyo yan mga friends, ha? Isa na yan sa dapat na pinagdalasan natin bago tayo natutulog. Okay, next question also from Tito Norma. Sa tinagal-tagal ko bilang pageant blogger at enthusiast, hindi ba ako nakakaranas ng isang kilalang komedyante sa TV at social media na manalo ng isang national beauty title? Kung ikaw ang papalaring maging una sa larangan ito, anong posible mong maiambag sa imahe ng binibining Pilipinas sa ating makabagong norma? Siguro ito, comment ko lang ma-open to. Sobrang ako na-hurt din talaga. Yung pagiging komedyante ko, meron din palang disadvantage eh. Kasi kahit anong seryoso ko na gawin, pinagtatawanan ako. Sobra akong pinagtatawanan. Kahit hindi ako nagpapatawa. Seryosohin mo naman. Ano ka ba? Hindi ka ganyan. Hindi ka para dyan. Sasabihin ko lang po ngayon na hindi lang ako pang komedyante lang. Yun po yung gusto kong sabihin. Na hindi ako komedyante lang. Pwede po akong mag-try ng iba. Kung kaya ng iba, kaya ko din po. Huwag po tayo mang down. Ilahin niyo po ako pataas. Sasama ko po kayo. Yun lang po. Galing! Galing! Sumasagot po my friend, ha? Another quotable quote from our very beautiful Herling Budol-Hipon. Nakuha niyo po ba lahat yun? Yes! Okay. Next question from Arvin Cabachete of Entertainment News Portal. How was on? Ayan na. May sinabi ba sa'yo si Sir Nawat of MGI nung nakita kayo? Actually, meron. Meron talaga. Pero hindi ko nag-intindihan kasi Thailander siya. Oh, mga chismis, mga marites, excited. Ayun na nga. Hindi ko naman nag-gets kasi nga Thailander siya. De, joke lang. Actually, ginudlang niya lang kaming lahat. And sinabi lang niya sa amin, nice meeting you. At sabi ko, nice meeting you too. Oh. Yun ang mga sinabi niya. Yun lang. Ako, tapos yung susunod pag nakita kayo, nice to see you again. At sa Thailand na yan. No? Sige, matilang ang sana. Next question, anong masasabi mo na mainit ang pagtanggap ng mga fans mo sa kantang Gandang Hipon? Anong masasabi mo sa kanila? At kanino mo ito inaalay? Di ba nga, sulat ko siya mula nung pumasok ako sa Binibining Pilipinas na screening. Hindi ko
ko rin ma-imagine na makakabuo ako ng ganong kanta. Na makakapagbigay sa ibang tao, sa ibang babae. Yung kumpiyansa. Kasi nasa lyrics talaga yun. Lagi mong isuot ang iyong kumpiyansa. Ika'y maniwala na lahat ay kaya. Huwag kang matakot, laging lumaban. Ang Diyos ay nandyan, di ka pagbabayaan. Bumarap sa nag-concert na. Hindi, kasi ayun lang yung lyric na tumatak din sa utak ko, kaya ginawa ko siya ng chorus. Kasi, di ba, bago ko palang lumabas ng pintuan ng bahay nyo, kailangan sabihin mo yun sa sarili mo. Dapat meron ka nun araw-araw, yung kumpiyansa, humarap sa tao, makipag-usap sa tao. Kasi naranasan ko mabuli eh, yung parang, hindi ka maganda. Huy! Ay, nako. Kaya hindi na lang ako sumagot, kinanta ko na lang. Gandang hipon ang puso ngayon. Yes! Perfect answer. O ito, gusto ko lang itong itanong. Kasama dito sa questions ni, sandali lang, ang dami ko papel, ni Arvin. Okay. Kung hindi Miss Grand International, ano bang crown ang gusto mo? Hindi na ako choosy. Basta may crown. Uuwi ako may crown. Diba? Kasi yes naman. Bakit ka pumunta doon kung hindi ka uuwi may crown? May crown na. Ganon. In the name of Jesus, amen. 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 Next question this time is from Edge Tenorio. Ayan. Ako, ito na. What do you think is the best thing in being Wilbert Tolentino's alaga, competing now in Binibining Pilipinas? Ano ba? Ano ba yung best thing bilang alaga ni Wilbert Tolentino nagko-compete sa Binibining? Ano yung best thing? Everything. Yeah. Grabe. Kagaya na hello sinabi po. ko kanina. Galing niya sumagot. Talo ko pa yung mga nanalo sa loto, sa jackpot na nakuha kay Wilbert Tolentino. Yes. Grabe, solid siyang tao. All the way. I love you. Love you more. Ayan. Okay, next question. If you had a chance to discuss a social issue, what would it be? Ayoko ng issue, wag na lang. Ayoko ng kahit anong issue eh. Gusto ko good vibes lang eh. Sino ba may gusto ng negative vibes? Doon tayo sa walang issue, pero masaya. At may paroroonan. Alright, next question naman tayo mula kay Jason Capuchino. Would you trade your budding showbiz career for a Binibining Pilipinas title that would last for around 18 months only, and why? So ano ba? Papayag ka ba na maging Binibining Pilipinas for only 18 months kapalit ng iyong showbiz career? Why not? Kasi syempre, andito na ako, ilalaban ko to hanggang huli talaga. So kasama ko kayo, huwag niyo akong iiwan Tsaka, once a Binibini, always a Binibini. Of course. Okay, next question naman from Adam Renato. Ito. Okay. How did your lola's death impact the way you view life or your career now? Anong impact ang nagawa ng pagkawala ng iyong lola sa iyong buhay at sa iyong career? Hindi ko alam kung merong nakapansin na talagang bawat lakad ko ngayon may diin. Bawat pagpunta ko ng Binibini may halaga. Sobrang close kayo, no? Siya nagpakalaki sa akin. Kaya kahit hindi ko sabihin, alam niyo yun. Yun. Yung ako na lang siyak, magagalit na si Ate Mary. Nakaabang na nga eh. Nakaabang na nga ng pang-retouch. Ito naman, sa lahat ng mga sinabi nila sa'yo nung sumali ka sa Binibining Pilipinas, saan ka pinaka-nasaktan? Yung sinasabi nila sa akin, hindi ko kaya. Mas lalo ko nang gigigil na kaya ko.
Kaya ko naman, di ba? Yes! Kaya ko kasi wala namang imposible eh. Walang imposible na maabot natin lahat ng pangarap natin. Actually, natutunan ko sa Binibini yung expect the unexpected. Kasi hindi ko rin talaga na-expect na magpunta ako sa sitwasyon ko ngayon. Kaya happy ako. Thank you. You are very, very blessed. Sa totoo lang. You're very loved. You're so loved. O, ito meron pa tayong question from Joy Ardil. As a beauty queen, what is the most important thing we should be teaching young girls today? So, bilang beauty queen, ano pinaka-importanting bagay dapat tinuturo natin sa mga kabataang kababaihan? Yung sinabi pa rin ng nanay ko na respeto sa sarili, respeto sa kapwa, respeto sa lahat ng bagay, tsaka never lose hope, never stop believing. Yan yung gusto ko palagi sabihin sa kanila. Yes, it's very beautiful. Next question, when you are not working, what do you do for fun? Ano ginagawa mo para pag wala kang trabaho? Yung aso ko. Apat talaga yung aso ko. Yung dalawa nasa Angono, yung dalawa nasa Kondo. Kaya talagang sila na lang ngayon. Parang alam mo yung parang may anak, masasalubong sa'yo. Every time na pagod ka, ang sarap sa feeling na minsan na binibigyan ko silang time, picnic kami dyan. Sila lang kasama ko actually. Sila yung nagpapagaan ng mga problema ko, isa. Si Tuetue. Shoutout na pala kay Tuetue, tsaka kay Toti. I love you, bebe ko. Tsaka di ba ang mga pets talaga unconditional love talaga sinibigay mo. Sabi mo, whether they're dogs or whether they're cats. Yes. Okay, next question from Tito J. Pataw. Sa tagal nyo lang magkakasama ng Binibini Sisterhood, kanino ka pinaka-close at bakit? Lahat naman close ko, lahat naman nakakausap ko, lahat nakakabanding ko. Pero feeling ko si Ana Valencia. Kasi hindi man kami nagkakaintindihang dalawa dahil alam natin lahat na Englishera siya. Pero para sa akin, true heart, para kami magkapatid na isang senyasan lang, ay, gets na namin yung isa't isa. Ayoko na rin siyang kausap parang mata-mata na lang eh. Ganun yan Medyo may pagkakomedyante rin to si Anne. Parang, hey girl! Lagi nang bungad sa akin, hey girl! Sasabihin ko lang, hey! Matik yun. Whole day magkatabi kami. Pero hindi kami nag-uusap. Oo! Ganun kami dalawa. Hey girl lang yung pinaka-umpisa, tsaka babay yung huli. Whole day yan Boring pero ang saya namin mag-banding. Ganun yung, ay, bibihira yun. Di ba sabi communication yung the best na banding? Sa amin kahit walang communication, the best yung banding namin. Kaya shoutout sa'yo, Ana. Hey! I'm sure totoo yan si Ana na marinig yan from you. Okay, this is going to be our last question for this afternoon. Ano ang aral o ang mga aral na natutunan mo sa pagsali sa Binibining Pilipinas 2022? Sobrang dami. Sobra as in. Parang binuksan ulit ako ng panibagong journey sa buhay ko. Na hindi ko in-expect na magiging inspirasyon ako sa lahat. Dahil hindi porket galing sa pinakamababang parte ng buhay mo. O sa hindi ka mayaman, hindi ka masyadong pinagpala financially. Bakit ako, isa ako sa mga pinalad? Kaya magandang panghugutan yun na walang kwenta ang huwag mo isipin yung negative thoughts na sasabihin mo, wala akong pera, mahirap lang kami, hindi ako sali dyan. Hoy, may Sir Wilbert na tao, may chance akong maging walang imposible kasi parang ngayon yung gusto kong sabihin sa lahat na walang imposible, habang may buhay, may pag-asa,
Walang pwedeng kahit anong madlang dahil kung saan ka galing ako squatter. Proud na ako eh. Dahil ang dami ko natutunan sa pagiging squatter ako. Nakadepende yan kung paano ka mag-respect sa kapwa-tao. Kung paano mo dadalhin yung sarili mo. Kung paano mo ihaharap yung sarili mo. Kung paano ka makisama sa tao. Yan yung magdadala talaga sa'yo hanggang huli. Kahit galing ka sa lugar na maraming adik, hello, kung alam nyo lang, sa lugar namin, dos lang, follow up tres. Ganon ang mga meron sa amin. Pero, tignan nyo, bakit? Diba? Walang imposible. Yun lang, walang imposible. Manalig ka lang na kaya mo. May Diyos, may taong nandiyan para sa'yo. Yun lang. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat din sa'yo. Pwede ko mas malakas na palakpakan naman. Yay! Nicole Budol, maraming salamat. Maraming salamat po sa lahat ng pumunta. Grabe, parang na-miss ko maging host sa TV. Yung lakas ng impact eh, no? Yon, maraming salamat po sa lahat ng pumunta. At sana po nabusog kayo, nag-enjoy, at natuwa sa lahat ng sagot ko. Sana meron kayong nakikitang pagbabago sa akin ngayon dahil sawang-sawa na ako kasi nakarinig na ang pangit mo na wala ka pa rin pagbabago. Hindi, joke lang. Yun lang. Basta gusto ko na-entertain ko kayo kahit na simpleng bagay lang. Maraming salamat po. At syempre kay Sir Wilbert, sa pamilya ko, na dinala niya dito, kay Mama Mosa, kay Sir Gio, kay Tito Rog, kay Sir Ryan, kay Sir C, kay Sir Joey, kay Tito Lars, Sir Mario, at sa lahat ng vlogger, influencer na nandito, na nasumusubaybay sa journey ng lahat ng binibini o pageant industry. Maraming salamat po. Humayo kayo at magpakabusog. Dahil ali ang lahat dito. Basta kay Sir Wilbert Tolentino, busog ka, umuwi. Alright, maraming salamat. Ayop ka eh. Nicole Budol, thank you so much to you. Ayan, at of course, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Thank you all so much for coming on a Sunday evening, no less. And let's all continue to support her journey to Binibining Pilipinas. Herdy will be granting photo ops and maybe a few short interviews. So once again, I am Christine Caballero at thank you so much. It was a great pleasure hosting Nicole Budol's Meet the Press event. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. What's up, mga kaswami, mga po natin sa mga Budol? Let's go!
happy ang family. Siyempre, ito yung bagong dito sa mga thank you. Maraming salamat. Thank you. Kasi dami na ako natin. Eh, maraming pa ba? Nagnan nila ko? Okay. Ano kung may message na sa father mo, ano kayo kasi kayo na po, na kayo hindi talaga talent niya talaga kayo, kaya wala na niyo. Ano na? Sino? Si Hito? Sponsor din si Sir Hito, kaya kayo ay interview. Ang galing. Tsaka patungkol din. Nagmahalo pala na ng lahat. Kasi bumama ko sa kanya Yung tinawag yung pangalan ko, pasok-pasok pa yun. Panalo na agad ako. Yung feeling ko parang extra akong nakagad ako sa time. Lumabas ka dun sa Tuwa kasi ako nag-reflect yun sa'yo. Uy, ano na? Ang sabi mo? Uy, nag-ano lang, message ako. Pero iyon ako pala. Return ko siya sa pathway. Yung mga sinasabi ko, Ilan? ginagawa ko na sinabi nilang mali ako sa part ko. Ayusin ko. Kasi mas maganda na yung sarili ko. Bakit ako ano yung mga sinasabi sa akin ng tao? Kaya helpful ang mga sinasabi. Sa question and answer, basta sasagot ako may sasagot ako bakit sa kasi pag galing naman sa'yo, walang mali. Kasi opinion mo yan. Diba? Sumagot ka lang ng alam mo tama ang sarili mo. Alam mo kung galing dito. Ilalabas ka. Depende po. Pero lahat po tinututuran ko. Nagpapamessage po ako sa English, Tagalog, Thailand. Comedian talaga. Natural. Very natural talaga siya. Lahat kami talaga. Kasi totoo yung sinabi ko kanina na lahat kami. Na-start na surprise. Unexpected naman talaga. Magaling mag-isip ng binibili. Ang wala nakaalam. So yung ayos namin parang sila. Pero nung mga siguro 15 minutes lang sa dulo. Saka lang sinabi sa akin. Sinabi ko din kanina na may thrill, may challenge. Kasi parang yung palang kakayos sa wala tayo. Left na ilaban. So yung pang dayo tayo. Walang kasi ito yung pinaka ano ang night game or sa kanila mangyari nakakalaw pero talaga inisip ko na lang mga andyan lang mga kaya hindi ako sa bahay makauwi sa bahay na kasi kasama ko na siya hindi na lang yung ano ko, yung Sir Wilbert, saka yung nag-train sa akin, si Mami, delicate. Naling ako water and wala tayo magagawa. Talagang mas magandang dahil ko pero
Opo. Opo. Yes po, doon pa rin naman po. Actually, natubang na yung iba. Ano ba yun? Wala na, safe na sa amin. Sobrang binasa na siyang rate. Safe na ngayon? Safe na safe. Marami ng CCTV, marami ng ilaw. Compare nung bata ako. Nasa ko lahat ng mga nangyayari. Typical na nangyayari sa water. Away, gulo. Pero, ayun, doon kami malakas. Doon ako, yun na yan, character. Sabi nila, sa putik man ay langit din. Ano yung pinaka-importante na natutunan mo bilang laki sa scholars area? Ano sabi mo? May putik man. Sa novel kasi, ang sa putik man ay langit din. Sa amin may putik man, may ilog naman. Sige! Kasi galing ako sa Doña. Ibabado, ang pangalawang tulay is Lover. Sabi kami ng ilog, may putik man, may ilog naman, magbugas ka na yan. Nicole, last question. Yes po. Tuesday na ang first presentation ng Binibining Pilipinas. Ito lang pagkakataon ng 40 Binibinis para officially present ang sarili nila. Ano ang paghandang ginagawa mo aside from yung rehearsals and training? Siyempre yung prepare mo sa sarili mo. Yung mindset mo, kung paano mo dadalhin yung sarili mo nang alam mo kompleto ka, kung ka nang haharap sa mga tao. Kasi pag sinabi mo magaling na ako maglakad, magaling na yung utak ko, maganda na yung damit ko, pero yung mindset mo yung magdadala sa'yo. Kapag sabi mo sa sarili mo na kaya ko to, kasi number one nakakampi mo sarili mo. Hindi para sa ako. At pagkatapos na magiging part ka na ng top picks for Binibining Pilipinas. Exciting. Good luck, Ernie. Thank you so much. Okay po. Anita, hello. Good evening. You're running for Miss Grand International. Pero kami sa Sargent, kapag sinabi Miss Grand International, engagement namin ngayon sa Samantha Bernard. Kaya mo bang kapatan yung klase ng dedication, disiplina at galaw ni Samantha Bernard? Sa tingin ko, hindi ko siya tatapatan. Gagawa ako ng sarili kong version, sarili ko. Sa ibang dadayo. Kasi pangit yung topic natin. Magandang gumawa ka na ikaw yung paggagayahan. Kaya gagawa ko ng sarili na version of myself. Yan ang inaantay na kaya-kaya. Okay. Kaya pagdasal lang ko. Because of face mask. Ayan ang tulong siya. Napalitan yung kalapin ng parang kahit mga sinusong lalaki, tapat nila sa akin, parang jackpot pa rin ako. Galing kay Kit Thompson. Joseph Marco po. Level up, di ba? Hindi ka pa nalungkot. Ganun talaga eh. Meron talagang mga challenges na kailangan mong harapin. Sabi nga ni Sir Wilbert Tolentino, marami ka ng blessing. Tanggapin mo naman yung mga binibigay sa'yo ng Panginoon na pagtulong. Kaya mo siya butikan. Kaya mo siya butikan. Oo naman, wala tayong karapatan kahit ako, ikaw, kahit sino. Wala tayong karapatan mangmusga ng kahit sino tao. Tandaan niyo. Maayahin ka ni Pedro sa Evo. Susuporta po ako. Ano lang. Okay. Thank you po. Salamat. Oh, si Sir Lynn! Love you po. Sana totoo yan na. Picture na mo yan! Lalo na ngayon. Thank you so much. Ahasa ko ba? Nandito ko po. Ah! Salamat, Harley. Ang ganda ni Erlyn! Hi, Tapio! Hi, Erlyn! Alam mo na yung cellphone ko, pangit. Teka. Kailan ka tumawag? Lahat siya magpapasel. Okay na. Ang bilis si Morse, no? Ang bilis si Morse?
Balik ka pa mo siya solo? Oo. Nice na yun. Take na muna para guys, meron ko dun. Ano po? Wait lang po. Sige po, okay lang po. Tapusin ko lang po yung live ni ano. Go. Yes. Thank you. Salamat. Dito na siguro lang hipon na version. One more. Madali po ba subscribe? Sini si Marlene John. Ganda! Ay, sige po. Thank you. Sige po. Hello po. Thank you. Bye-bye po. Thank you po. Full body? Siyempre, para kita ka tawag. Kinuha body. Birthday shot. Echeverry. Hi, Echeverry! Si Ipon, happy birthday! Enjoy your day, God bless! Thank you. Kasi ano? Alam mo ba na? Ang ganda. Galing kami sa pageant na natin. Yung mga bata. After the coronation night, paano mo nakikita yung challenge? Yes, if your fans, supporters, Maraming salamat sa binibigay sa akin. Nakikita ko sa
Yes po, yes po, yes po, yes po. Thank you po. Assistant si Denny. Thank you. Thank you, sir. Tama na. Tama na. Opo. Happy birthday daw. Happy birthday, Carl. Hi, Carl! Happy birthday to you! Ako nga pala si Ipon. Enjoy your day. God bless you. More birthdays to come. Hi, Dan Carl! Panan Street. Fanatics. Ako si Ipon. Shoutout sa inyo. God bless you. Sana makita-kita tayo. Ha? Babaji. Babaji. Hi, hi, Babaji. Happy birthday sa'yo. Yan ako si Ipon. Enjoy your day. Kahit na madami itong pa-vitamins. God bless you. Hi, Alson. Ano? Alson. Alson. Hi, Alson. Asuncion. Ako si Ipon. Shoutout sa'yo. Ingat lang palagi. God bless you. Sige po. Ay, sasabihin ito wala siya. Isa daw siya ito. Ay, sige po. Ano ka ba? Ano? Hindi mo ako nagsasabi sa kanya. Siya kaya. Ako nag-request. Yes po. Ah, sige po, sige po, sige po. After neta. Dapat sabihin sa mga isa ko na lang. Okay na? Sabihin ka. Eh, kanina makataas na kasi. Pakita ka, DJ Machete, go, DJ Machete, DJ Machete yan, Di magpaalam ka na sa fan page mo, yung mga taong sumuporta. Meron kang 9,624 star. Nagbigay sa'yo ng mga kaskwami kahipon mo.